Ang pagkapanalo ni Carlos Yulo sa Paris Olympics 2024 bilang gold medalist ay masasabing may espesyal na koneksyon sa kanyang debosyon kay Saint Padre Pio. Ayan po mga ka-curious ang ating aalamin ngayong gabi. Alam niyo po mga ka-curious, bago po ang paligsahan, naging aktibo po si Carlos Yulo sa kanyang debosyon kay Saint Padre Pio kasama po ang kanyang girlfriend. Ang kanila pong mga panalangin at mga ritual ay tila po nagkaroon po ng malaking epekto sa kanyang performance. At yan nga po ang masasabi natin na isang malaking dahilan ng kanya pong pagkapanalo sa Olympics. Ayon nga po sa mga ulat, ang dedikasyon ni Yulo sa kanyang pananampalataya at ang pagdarasal na isinasagawa kasama pong kanyang mga kaibigan at pamilya ay nakakatulong po sa kanya upang magtagumpay sa Olympic Games. Bago pong kanyang pagsabak sa kompetisyon, nakatanggap po siya ng panalangin mula sa kanyang mga kasama na nagpapakita po ka ng kanyang suporta at pag-asa para sa kanyang tagumpay. Ang pagkakaroon po ng espiritual na suporta ay tila po nagbigay ng karagdagang lakas at tiwala sa Yulo na nagresulta sa kanyang tagumpay at pagkuha po ng gintong medalya. Ang kanya pong kwento ay nagbibigay po sa atin ng inspirasyon sa marami na mananampalataya at debosyon na maaari pong maglaro ng mahalagang papel sa pag-abot po ng tagumpay. At ang nangyari nga po sa tagumpay ni Carlos Yulo ay isa pong magandang halimbawa para sa ating mga Katoliko ng ating debosyon, lalong-lalo na po sa mga santo. Si Saint Padre Pio, isang malaking bagay po para sa ating ikatatagumpay. Samahan niyo po ako sa episode na ito at tatalakayin po natin ang isang mahalagang pangyayari po sa pagkapanalo ni Carlos Yulo na naging isang malaking rason ang kanyang debosyon kay Saint Padre Pio. So yun po mga kapatid, no, tatalakayin po natin ngayong gabi ang patungkol po sa naging isang malaking parte po ng pagkapanalo po ni Carlos Yulo. So ayon nga po ay naging malaking contribution ang kanyang debosyon sa kay Saint Padre Pio. At hindi po natin maikakaila na talagang aktibo po si Carlos Yulo, kasama na po ang kanyang pamilya, ang kanyang kaibigan, ang kanyang girlfriend, patungkol po dito sa kanyang debosyon, sa kanilang debosyon sa kay Saint Padre Pio. Ang kanya pong tagumpay ay hindi lamang nakabatay po sa kanyang pagsasanay at dedikasyon sa sport, kundi pati na rin po sa kanyang malalim na debosyon sa kay Saint Padre Pio. Alam naman po natin na kahit gaano po tayo kagaling, gaano po tayo katalino, pero kung hindi po sasamahan ng panalangin, ay maaari pong hindi tayo magtagumpay. Ngunit sa pagkakataong ito, patungkol po sa kay Carlos Yulo, isang naging malaking parte po ng kanyang pagkapanalo at masasabi talaga natin na malaking contribution o naging malaking factor ang kanyang pagkapanalo nang dahil po sa kanyang debosyon sa kay Saint Padre Pio. Bago nga po ang paligsahan, makikita po natin sa video ito ay nagkaroon po muna ng panalangin sa kay Carlos Yulo, ang kanyang mga kaibigan. So dito nga po ay makikita natin na pinanalangin muna siya ng kanyang mga kasama bago siya sumabak sa kompetisyon. At talagang hindi po pinabayaan ng kanyang prayer, na hindi po siya pinabayaan ng kanyang prayer patungkol po sa kay Saint Padre Pio sa ating Panginoon, na ipanalangin siya sa ating Panginoon na may panalo itong kanyang kompetisyon. Ang kanya pong debosyon sa kay Saint Padre Pio ay naging isang malaking rason po ng kanyang pagkapanalo sa Olympics. Kaya sa pagkakataong ito, tatalakayin po natin ng isang malaking yugto sa buhay ni Carlos Yulo nang dahil po sa kanyang debosyon sa kay Saint Padre Pio. So ayon nga po sa mga ulat, hindi lamang ang mga atleta ang aktibo pong nakikibahagi sa mga devotional na ritual. Kasama na rin po ang kanyang girlfriend, ang girlfriend ni Carlos Yulo, na nagbigay po ng suporta sa kanyang espiritual na paglalakbay. Sila po ay regular na nananalangin at nagsisimba at dumadalaw sa mga lugar na may kaugnayan
kay Saint Padre Pio upang humingi po ng tulong at pagpapala. Ang kanila pong debosyon ay higit pang pinagtibay, no, ng mga panalangin at mga kanilang mga ritual po na isinagawa sa kanya, no, ng kanyang mga kaibigan at pamilya bago po ang paligsahan. At kasama po sa kanilang mga spiritual po na or mga spiritual preparation ang pagdarasal po ng rosaryo, no, pagdalo sa misa at kanilang personal na pagninilay, no, sa debosyon nila sa kay Saint Padre Pio. Ang mga ito po ay tila nagkaroon po talaga ng positibong epekto, no? Dahil po nagkaroon po ng talagang concentration ni si Carlos Yulo sa kanyang laro, hindi siya na-distract at talagang tumutok talaga, no, sa kanyang performance na kung saan nagbigay po sa kanya ng higit na lakas at kumpiyansa. Kung makikita nga po natin, mayroon pong picture na kumalat, no, kung saan ay bago po ang palaro or bago po ang Olympics ay talagang aktibo po, no, si Carlos Yulo at ang kanyang girlfriend, no, sa kanilang debosyon sa kay Saint Padre Pio, kung saan magkasama pa nga sila, no, na pumupunta sa shrine doon po sa shrine, no, ni Saint Padre Pio, na kung makikita po natin ay talagang naging malaking factor para po sa kanyang pagkapanalo, no? Pinapanalangin ang kanyang pagkapanalo sa Olympics na ito. So, masasabi talaga natin na nang dahil po sa kanyang debosyon sa kay Saint Padre Pio, isa po ito sa malaking rason ng kanyang pagkapanalo. At alam naman po nating mga Katoliko na kung gaano po kalakas, no, ang prayer. So wala pong imposible sa panalangin. Lalong-lalo na kung sincere yung tao, no, sa kanyang panalangin, sa kanyang prayer sa Diyos at humihingi pa ng tulong, no, sa mga santo kagaya ng Saint Padre Pio. So kagaya po ni Carlos Yulo, no, bago po siya, no, bago ang kanyang pagsabak sa kompetisyon, ang kanyang mga kasamahan, no, ay naglaan ng oras talaga na ipanalangin siya. Hindi lang agad na sumabak siya, ngunit bago siya lumabas doon sa kwarto at talagang bago siya doon pumunta sa stage, no, pinanalangin muna siya ng kanyang mga kasama upang nang sa gayon ay gabayan siya ng Diyos sa pamamagitan ng Saint Padre Pio. So ito pong nagbigay sa kanya ng karagdagan na suporta at lakas ng loob. At kagaya nga po ng sinasabi natin, no, ang pagkakaroon po ng ganitong klaseng spiritual na kaugnayan, no, ay nagbibigay talaga sa kanya nagbibigay ng pakiramdam ng tinatawag natin ng feeling of security, no, at peace, no, sa kabila po ng matinding pressure at expectation ng Olympic Games. Alam naman po natin na hindi basta-basta yung laro na ito. At alam po natin na maraming nanonood, no? Buong mundo ang nanonood. At ang pagpapakita po ng paligsahan ay talagang hindi basta-basta. At marami po sa mga kapatid natin ang talagang malaking kanilang preparation ng patungkol po dito para lang maipanalo ang mga ganitong laro. Pero alam naman po natin kahit marami pong magagaling, marami pong mga worthy at talagang nagpakitang gilas, no, sa kanilang performance. Pero itong si Carlos Yulo ay talagang nangibabaw sa kanyang performance, no? So ang pagkamit po ni Carlos Yulo ng gintong medalya ay hindi lamang po isang tagumpay sa sports. Ito rin po ay isang patunay ng epekto ng devotional, no, at personal success niya, no, nang dahil po sa kanyang debosyon sa kay Saint Padre Pio. So ang kwento po ni Yulo ay nagsisilbi po talagang inspirasyon para sa atin, no, sa maraming tao. Hindi lamang po sa mga atleta, kundi pati na rin sa mga tao sa ibang larangan pa, no? Pinapakita nito na ang pagsasama-sama sa pananampalataya at pagsusumikap ay maaari pong magdulot ng kahangahangang resulta kagaya po ni Carlos Yulo na pinagkaisahan ang kanyang mga kaibigan, pamilya, na ipanalangin siya at ito nga po, no, naging resulta ang kanyang pagkapanalo sa Olympics. So ang tagumpay po ni Carlos Yulo sa Paris Olympics 2024 ay hindi lamang
dahil po sa kanyang kahusayan sa sa performance no, sa kanyang palaro, kundi pati na rin po sa kanyang masigasig na debosyon kay Saint Padre Pio. Ang kanyang kwento po ay nagpapakita kung paano ang espiritual na pananampalataya ay maaaring maging mahalagang bahagi po ng paghahanda at tagumpay sa anumang larangan ng buhay. So saan man po kayo, sa anumang larangan ng ating kinakaharap, no, hindi lang kagaya ni Carlos Yulo na sa palarong ito, tayo din po no, sa ating sariling buhay, sariling pamumuhay, ay may mga hinaharap din po tayong mga palaro, no? Palaro ng buhay, no? Hamon ng buhay na maaari rin nating mapagtagumpayan, no? Dahil po sa ating debosyon sa kay Saint Padre Pio. So, ito po mga kapatid, talagang napakaganda po ng pangyayaring ito na kung saan nagpakita talaga ng malaking halimbawa no, si Carlos Yulo sa pagkapanalo po sa Olympic Game no, sa kanya dahil sa kanyang debosyon sa kay Saint Padre Pio. So marami po sa mga kapatid natin dito ay may debosyon din sa kay Saint Padre Pio. And I know kayo rin po ay makakapagsabi kung gaano po ka-powerful ang debosyon na ito at kung paano itong makakapagbigay sa atin ng tagumpay din sa ating buhay. Marami po ba dito sa ating mga kapatid ang may debosyon din sa kay Saint Padre Pio na kagaya din po ni Carlos Yulo? Ito pong nagbigay sa kanya ng determinasyon, no, ng kanyang lakas na upang mapagtagumpayan no, ang palarong ito. No? Kagaya nga ni sinabi ni Brother Klimer, patunay lang po yan na dinirinig talaga ng Diyos ang panalangin ng santo na nasa langit na para sa ating mga nabubuhay pa dito sa lupa. Tama po yan. May kapangyarihan no, at malaki po ang maaring magawa no, ng panalangin ng mga santo para sa ating ikatatagumpay dito sa buhay. Lalong-lalo na po para sa ating kaligtasan. No? Dahil alam naman po natin that the prayer of the righteous person has a great power. So kagaya nga po ng sinasabi yan ng Biblia, no? Patunay lamang po na ang panalangin din ni Saint Padre Pio ay isa rin po sa mga natumulong talaga no, sa kay Carlos Yulo na maipanalo po ang Olympic Game. So sa inyong din po bang larangan, marami po tayong mga kapatid dito no, na may debosyon din sa kay Saint Padre Pio. So paki-comment po no, sa ibaba kung paano po kayo natulungan ni Saint Padre Pio. Kagaya nga ng sabi ni Sister Maria, congratulations po. No, iba talaga ang humihingi ng tulong sa Panginoon. Tama po yan. No? Ayan, sa mga kapatid po natin dito na may debosyon din sa kay Saint Padre Pio. So nakagaya ko rin po ay masasabi ko rin talagang legit po no, na tumutulong talaga ang mga santo. Kagaya ni Saint Padre Pio kapag humihingi ka po ng healing, ng protection, no, na kanya kang tutulungan, pag ipanalangin sa ating Panginoon na bigyan po tayo ng magandang kalusugan no, at safety, ay talagang hindi ka papabayaan ng ating Panginoon ng dahil po sa panalangin ng mga santo. No. Maraming beses ko na pong napatunayan po yan sa aking sarili. No. Every time na mag-drive, no, mag-biyahe ng malayo, no, ay may ginagabayan talaga tayo, no, lalong-lalo na ni Saint Padre Pio na maiwas po tayo sa mga disgrasya. At sa ganong paraon din po, kagaya po ng pagkapanalo ni Carlos Yulo, ay naipakita din no, ang talagang malaking tulong no, ni Saint Padre Pio sa panalangin upang maipanalo po ito. No? So, hello po sa inyo dyan, no, sa mga nanonood, sa mga kapatid po natin na nandito ngayon sa ating live. Medyo late evening na po tayo nag-live dahil kakarating lang po natin no, sa ating tinutuluyan dito no, sa Malaysia. Pagkatapos lang po namin mag-ikot-ikot no, sa labas at kaya nga po ay ngayon lang po tayo nakarating dito. So, we'll take no, this opportunity na makapag-live dahil next day, bukas po, ay siguradong busy na naman po sa mga scheduled activity namin no, dito po sa Malaysia. So, good evening po sa inyo, Brother Regius. No? Hello din po, Brother Noel. God bless. Serve with the Holy Joy. Ayan, hello din po sa inyo, Brother Clemer, Sister Maria,
God bless po sa inyo. Hello din po sa Sister Rosalie. Hello, Sister Janet, kamusta po kayo dyan, no? Sister Diana, kamusta po kayo? Sister Juanita, kamusta po kayo dyan, no? Magandang gabi po sa inyo. At sa mga kapatid po natin dito sa YouTube channel, magandang gabi po sa inyo. Kamusta po kayo? At ngayon lang po tayo nakapag-live. For now, tinatalakay po natin po ang patungkol po sa kay Carlos Yulo na sa kanyang pagkapanalo. Na alam naman po natin na naging malaking parte po ng kanyang pagkapanalo ang kanyang debosyon po sa kay Saint Padre Pio. At marami, I think, na sa mga kapatid natin dito na sumusubaybay, no, sa Mr. Curious Catholic ang talagang magpapatunay na malaki ang tulong, no, ang panalangin ni Saint Padre Pio para sa ikatatagumpay din natin sa ating buhay, no. So narito nga po, no, mayroong maraming talagang mga rason kung bakit po nakakatulong po ang debosyon, no, sa kay Saint Padre Pio, kay Saint Padre Pio para magtagumpay po tayo tulad din ni Carlos Yulo. Una na po dito, no, of course, yung pananampalataya at kapayapaan ng isipan. Kagaya din po ni Carlos Yulo, parang very focused siya, no, during ng kanyang palaro. At bakit niya ito naipanalo? Dahil alam niya, no, at kumpiyansa sa kanyang sarili na ginagabayan siya ni Saint Padre Pio, no, para sa kanyang performance, no. At kung makikita natin, parang very systematic, no, perfect yung kanyang performance na nagawa niya ito, no, na walang palya. So talaga malaking parte po, no, ang kanyang debosyon, no, ang paggabay sa kanya ni Saint Padre Pio. At ang debosyon po, no, kay Saint Padre Pio ay nagdudulot talaga ng malalim na pananampalataya at kapayapaan ng isipan. Yan po ang mahalaga, no. Every time na sinusubok tayo or doon tayo pumapasok sa mga pagsubok, kagaya ni Carlos Yulo na humaharap sa kanyang performance, maraming tao, no, ay nagkakaroon siya ng peace of mind, no. Tayo din po na may debosyon sa kay Saint Padre Pio, nagkakaroon tayo ng kaliwalasan, no, sa isipan, no, peace of mind na tumutulong po sa atin na manatiling kalmado at focus, no, sa ating mga layunin, sa ating mga ginagawa, na tulad din, no, ng tagumpay sa sports ni Carlos Yulo. Isa po yan sa mga naibigay, no, ng kanyang debosyon, malangin sa kay Saint Padre Pio. So kayo din po ba sa inyo din langin sa kay Saint Padre Pio o sa iba dito na may mga debosyon sa ibang mga santo? Marahil kayo din po ay makakapagsabi na malaking tulong talaga, no, ang malapit ka sa mga santo, mayroon kang patron, yung paglalakbay na pagbabay sa iyo, no, lalong-lalo sa pagharap sa hamon ng buhay, no, sa mga problema sa ating buhay. Kapayapaan ng isipan. Isa po yan sa mga naitulong ng debosyon natin sa Padre Pio. Ito, of course, ang debosyon natin kay Saint Padre Pio, ito din po ay nagpapalakas ng moral. Diba? Ang pananalig po sa kay Saint Padre Pio ay nagbibigay po ng lakas ng loob at moral na suporta na mahalaga po sa pagharap ng mga pagsubok at hamon. So nang dahil po diyan po si Padre Pio, si Saint Padre Pio, para tulungan po tayo, no, sa pagharap ng mga hamon o pagsubok sa ating buhay. Alam po natin na ang kanyang mga panalangin sa Diyos, no, ay talagang diringgin, no, because we all know Saint Padre Pio, no, had proven already ng kanyang firmness ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Kanyang napatunayan na ang kanyang sincerity, no, sa ating Panginoon, kaya nga siya itinuring na isang santo. So kung kagaya po natin na may debosyon sa kay Saint Padre Pio, I know tayo din po, no, ay ipinapanalangin ni Saint Padre Pio nang sa gayon kung ano man ang ating mga hinaharap na pagsubok, kagaya ni Carlos Yulo sa kanyang pagharap sa kanyang performance doon sa Olympics na kanyang napagtagumpayan. Tayo din po ay ating mapagtagumpayan, no, ang mga hamon, no, ng ating buhay, di ba? Ng ating
ng mga pagsubok natin sa ating buhay na hinaharap. So marami po sa mga kapatid natin, I think, ay makakapagpatunay din nito, no? Hello sa inyo, no, Brother Alec. Kamusta po kayo dyan? Hello din, no, Brother Shamrak. Sabi niya dito, sana huwag siyang gumaya sa iba, no? Umangat lang o naging milyonaryo, nag-iba din ang relihiyon. Tama po yan, no? Pinapanalangin po natin na sana ay maging matatag din siya, no, sa kanyang pananampalataya at hindi siya pababayaan ni Saint Padre Pio. No, at parati niya sanang uh, ng balikan, no, kung gaano kalaki ang naging papel ni Saint Padre Pio para sa kanyang pagkapanalo sa Olympics, ba? Hello din po sa inyo, Brother Zain Kaire, no? Good morning, good PM, watching from Subic Bay. Hello po sa inyo dyan sa mga kapatid natin sa Subic Bay. So medyo hating gabi na po, no? 10:30 pa naman. Hello din, Brother Mar Rojas, no? God bless po sa inyo. Brother Anthony, good evening din po. God bless din po sa inyo. Sister Rain, no? Good evening, watching from Qatar. Kamusta po kayo dyan sa Qatar? Ayan, maganda po bang panahon dyan? Hello, Sister Juanita. Salamat sa Diyos. God bless din po sa inyo. Ayan, Sister Dayan, kamusta po kayo? Brother Boyong, no? God bless po sa inyo. Sister Jeanette, kamusta din po sa inyo? Ayan, sa mga kapatid po natin na nakasubaybay, no, ngayong gabi. Tinatalakay po natin ang patungkol po sa naging panalo po ni Carlos Yulo sa Olympics, na I'm very sure na malaking parte po nito ang kanyang naging debosyon sa kay Saint Padre Pio. Diba? Marami po sa mga kapatid natin dito ang may debosyon din sa kay Saint Padre Pio. Diba? Kayo din po ay makakapagpatunay ng malaking contribution talaga ng ating debosyon sa kay Saint Padre Pio. So, tayo din po ay may sarili-sarili ding testimony. Diba? Kagaya po nito sa kay Carlos Yulo, bago po siya sumabak, no, ipapakita ko po sa inyo sa screen, bago po siya sumabak ay pinanalangin muna siya ng kanyang mga kasama. Pero bago po talaga ng Olympics, talagang aktibo po, no, si Carlos Yulo at ang kanyang pamilya, no, girlfriend niya, sa debosyon sa kay Saint Padre Pio. Kagaya po nito, palagi po silang pumupunta sa shrine, no? According sa mga research natin, talagang pumupunta talaga sila sa shrine, no, para ng panalangin, no, at humingi talaga ng gabay sa kay Saint Padre Pio. So isang malaking ano po talaga yan, no, rason na makikita nating naging malaking rason, no, ng kanyang pagkapanalo. So nakikita niyo po ba sa screen? I think hindi pa na-flash. Ipapakita po natin, no, para may patunay tayo na itong si Carlos Yulo at ang kanyang ang kanyang mga kasama ay talagang pumupunta sa shrine, no, ni Saint Padre Pio upang manalangin, no. So nakikita talaga nating malaking rason, no, naging parte ng kanyang pagkapanalo itong kanilang debosyon sa kay Saint Padre Pio. So ito pong naging gold medalist ni si Carlos Yulo ay talagang tinulungan, no, ni Saint Padre Pio upang manalo. Diba? So yan po, no, ang mga malaking naging factor ng kanyang pagkapanalo. So tayo din po ay maaari din po makapagpatunay, no, ng malaking tulong ni Saint Padre Pio para sa ating buhay. So kahit noong nabubuhay pa siya ay marami siyang himala na ginawa, no? Marami siyang tinulungan na may mga sakit, marami siyang ginawang laban din, no? When it comes to spiritual issues, no? Kagaya po ng mga kapatid natin na ginagambala ng mga masasamang espiritu, naging malaking parte din, no, si Saint Padre Pio. So alam naman po natin na kung ano pong naging buhay ni Saint Padre Pio, no, very dedicated talaga sa pag-serve sa ating Panginoon. So ito din po ay isang halimbawa din sa atin na ipakita din, no, sa ang ating dedikasyon, no, kagaya ni Saint Padre Pio ay
naghihikayat din sa atin no, na maging isang tunay na Katoliko at ilaan ang ating buong buhay no, sa pag-serve sa ating Panginoon. Sabi nga dito ni Sister Flory, no, talagang nagmimilagro rin ang dasal ko sa Baclaran Church. Hindi ko akalain na mapunta ako sa Amerika ni Amerikano ang napangasawa ko. Na ang dasal ko ay huwag sanang lasenggo at ang mapangasawa ko ay binigay tuloy ang asawa ko na ayaw ng alak. O yun, di ba? So, yan po ang naging comment no, or testimony ni Sister Flory. So, yan, God bless din po sa inyo. God bless din po Sister Ruby. Good evening po from Puerto Princesa, Palawan. Ayan, sa inyo dyan. Sister Maribel, watching from Iloilo. Wow, kumusta po kayo dyan? Baka nagkakasalubong po tayo dyan sa Iloilo. No? So, kamusta po kayo sa Iloilo? Hello din, Brother Marcos, watching from Uzami City. Wow, kumusta po kayo dyan? Malapit na po kayo kana Brother Wendell, no? Hello, Brother Alec, no? So, ayan po mga kapatid. I know, isa rin po yan sa mga nanotice siguro ninyo. Saka pagkapanalo po ni Carlos Yulo ay nang dahil po sa malaking parte po no, ng kanyang malaging parte po ng kanyang pagkapanalo, ito pong kanyang debosyon sa kay Saint Padre Pio. So, ayan, bago po siya sumabak, talagang nagpa-pray over no, sa pari upang nang sa gayon ay hindi siya ma-disturb at magkaroon po ng focus no, sa pagdating po sa kanyang performance. Kaya makikita talaga natin ng performance ni Carlos Yulo ay very precise, no? Very perfect. No? At makikita natin na ito pong naging rason ng kanyang pagkapanalo at of course sa tulong din no, ni Saint Padre Pio na walang abilya, no? At magkaroon pa rin siya ng talagang tatag no, ng loob na ipurso ang laban no, doon sa Olympics. Diba? So, sunod po dito no, na isa po sa mga mahalagang rason no, kung bakit nakakatulong ang debosyon natin kay Saint Padre Pio. Dahil una to kanina ay pananampalataya at kapayapaan ng isipan. Isa po yan. Pangalawa, no, ang pagpapalakas po ng moral. Diba? Ito rin po ang nakikita nating rason na sa kabila po ng pressure ng pagharap ni Carlos Yulo doon po sa Olympics, ay kanya pa rin itong napagtagumpayan. No? Naging matatag pa rin no, sa kanyang pagharap sa mga pagsubok no, sa hamon ng Olympic Game. So tayo rin po ay hinihikayat na harapin ang mga hamon no, sa sarili-sarili nating mga palaro no, sa ating buhay. Mga hamon sa ating buhay. Pangatlo po dito, of course, sa ating debosyon po sa kay Saint Padre Pio, no, hinikayat din po tayo ng pagpapatawad at pagpapalakas ng loob. So isa po yan, no? Tinutularan po natin or tinuturuan po tayo ni Saint Padre Pio na magpatawad at magpatuloy po no, sa kabila ng mga pagkakamali po natin, pagkakasala po natin, na nagbibigay po ng lakas upang bumangon at magpatuloy po sa pagtahak sa landas ng tagumpay. So tayo po ay talagang hinihikayat no, sa ating debosyon sa kay Saint Padre Pio. So sa kung ano po ang naging kanyang buhay, ito po ay hinihikayat din po tayo no, na sundin din no, ang kanyang pamumuhay. So sunod po dito, pagkakaroon po ng inspirasyon. No, ang buhay ni San Padre Pio ay puno po ng kwento, no, ng mga kwento ng himala at inspirasyon. So, kaya nagiging motibasyon po ito para sa ating mga deboto na magtrabaho ng mabuti at magtagumpay din no, sa ating buhay, sa ating karera, sa kung anuman ang larangan na meron po tayo na ating na kabilang po tayo. No? So, pagkakaroon ng inspirasyon, isa po yan sa mga ibinibigay ng ating debosyon sa kay Saint Padre Pio. At kagaya din po ni Carlos Yulo, bakit po siya nanalo, ay ito rin po ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon no, na patuloy pa rin no, sa kabila ng mga hamon sa kanyang pamilya, no, sa kanyang pagtitraining at sa pressure no, sa
sabak doon sa Olympics, ay naging inspirasyon niya si Saint Padre Pio sa kanyang debosyon sa kay Saint Padre Pio, kaya ito na ipanalo, no? Sunod po dito, ang pagpapabuti po ng panalangin. No? Tinuturuan din po tayo ni Saint Padre Pio na manalangin always, no? Nagpapalakas po ito ng kahusayan sa panalangin natin. Tinuturuan tayo na ah, na talagang ilaan ang ating buong buhay sa panalangin sa Diyos, no? So, nagiging daan po ng paghingi ng tulong at gabay mula sa Diyos, no? Dahil ito po ay naging buhay din ni Saint Padre Pio. So, tayo din po ay tinuturuan na ilaan ang ating buong buhay, no, sa panalangin. No, sabi nga dito ni Mark Anthony Rivera, ito po sa inyo. Ingat po palagi sir, always watching your program, enriching my Catholic faith and knowledge. Maraming salamat po, no. Watching from province Northern Luzon. Kamusta po kayo dyan, kapatid? No, Sister Becca Learns, YouTube, no? God bless din po sa inyo. So, ayan po mga kapatid, tinatalakay po natin ngayon ang naging malaking parte, no, ni Saint Padre Pio sa pagkapanalo ni Carlos Yulo. At naniniwala po ako na ito po talaga ay dahil po sa kanyang debosyon sa kay Saint Padre Pio, no? Marami po sa mga kapatid natin ang may debosyon sa kay Saint Padre Pio, makakapagpatunay na talagang nandyan, no, si Saint Padre Pio para tulungan po tayo na ipanalangin sa Diyos na magtagumpay, no, sa ating buhay, no, sa mga kinakaharap natin ng mga problema. Diba? Tama po ba? Uh, Sister Maribel, no? Uh, sabi niya nga dito, Panginbulan Kaloy, no, Saint Padre Pio, pray for. Amen. Tama po yan, no? Brother Kenneth, kamusta po kayo? Hello po din po sa inyo. Sister Linda, kamusta din po? Good evening po from Novaliches. Brother Marcos watching from Uzami City. Ayan. Mga kapatid po natin, no, na parating sumusubaybay sa mga ginagawa po nating live. Maraming salamat po, no? At sa pamamagitan po dito ay sana po ay nakakatulong din po tayo sa pagpapatatag ng ating pananampalataya at pagpapalakas, no, ng ating debosyon din sa kay Saint Padre Pio, no, sa topic natin ngayong gabi. Ano po, lahat po tayo ay may mga kinakaharap din na mga hamon sa buhay, no? Hindi lang po sa larangan ng sports kagaya ni Carlos Yulo na natulungan ni Saint Padre Pio, pero sa ating pong mga sa ating larangan, no, sa ating mga larangan na kung saan man po tayo napapabilang, sa ating mga trabaho, sa mga kinakaharap po natin sa hamon ng ating buhay, I know tayo din po, no, ay makakapag-testify ng si Saint Padre Pio ay hindi nagpapapaya. Parati po tayong ginagabayan, no, ipinapanalangin sa ating Panginoon na tayo ay tulungan, no, at kaawaan. Lalong-lalo na po sa mga kapatid natin na may sakit, no, na hinihingi po natin ang tulong ni Saint Padre Pio na atin rin pong makamit ang kagalingan, no. Sunod po dito, no, na ibinibigay ng debosyon natin sa kay Saint Padre Pio, ito pong pagpapalakas din ng determinasyon natin, no. Alam naman po natin ang pananampalataya po ay lalong-lalo na po debosyon natin sa kay Saint Padre Pio ay nagbibigay po ng lakas talaga at lakas ng loob at determinasyon upang hindi po tayo sumuko. At kahit po sa gitna ng mga pagsubok ay kaya pa rin nating lampasan dahil alam natin nandyan po ang mga santo, no? Ang mga patron natin, kagaya ni Saint Padre Pio, na tumutulong po sa atin sa pang-araw-araw sa pagharap ng mga hamon natin sa ating buhay. Diba? Sunod po dito, ang nakakatulong din po si Saint Padre Pio, no, sa ating pagkakaroon po ng matibay na suporta, no? Kung saan ito po ay nagbibigay sa atin ng mga deboto ng pakiramdam ng unity, no, pagkakaisa at suporta mula po sa ating community, no. Sino po dito ang parating pumupunta sa shrine doon ni Saint Padre Pio? Of course, alam naman po natin, no, na we really belong, no, in the community na nagkakaisa at talagang may debosyon sa kay Saint Padre Pio, diba? Ito po ay nakakatulong po sa atin, no, sa pag-abot po ng ating mga layunin sa ating buhay, no, sa kanya-kanya po nating mga nais makamit sa ating buhay. Alam po natin na makakatulong at malaki po ang magagawa ni Saint Padre Pio para mapagtagumpayan po natin ito, no.
Sunod po dito na ibinibigay po ng ating debosyon sa kay Saint Padre Pio, ito pong pagpapabuti ng ating kalusugan, no? At of course, in order for us to be energized, no, sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Hesukristo. Diba? Ang debosyon po sa kay Saint Padre Pio ay maaari pong magdulot din ng tinatawag natin na spiritual strength, no? Spiritual na lakas na nagiging daan po ng malusog na katawan at mataas na antas ng enerhiya, no? Yung sinasabi natin na enerhiya ng pananampalataya, no, sa ating Panginoong Hesukristo na kinakailangan po na kinakailangan natin para sa ating mga gawain, no, sa ating pang-araw-araw. Ba? So po dito ang pagkakaroon din ng tinatawag natin na spiritual guidance, di ba? Dahil po ang debosyon kay Saint Padre Pio ay nag-aalok din po ng spiritual guidance at knowledge, no, na tumutulong po sa atin na gumawa ng tamang desisyon at magpatuloy sa tamang landas patungo po sa ating kakatagumpay. So lahat po tayo yung may devotion po sa kay Saint Padre Pio, I know ay makakapag-testify din, no, na talagang yan ang totoo na talagang yan po no, ang talagang nasasabi natin na dahil sa devotion sa kay Saint Padre Pio nangyari ito, napagtagumpayan ito, no, nakagaya din po ni Carlos ito, napagtagumpayan niya ang kanyang palaro, no, nang dahil po sa tulong ni Saint Padre Pio. Tinanalangin siya sa Diyos, no, upang magtagumpay. At sana din po, no, ay gabayan pa rin siya ni Saint Padre Pio, tulungan pa rin siya na ipanalangin sa Diyos na mapagtagumpayan din ang kanyang hinaharap na hamon sa buhay, no, sa kanyang pamilya. So, mapagtagumpayan nga, no, ang Olympic game at sana'y mapagtagumpayan pa rin, no, ang kanyang hamon, no, sa kanyang relasyon sa kanyang ina, no. So, we pray na maging positive pa rin ang result. No? Pinapanalangin pa rin natin ang pagkakasundo, ang pagkakaisa. Alam naman po natin na hindi talaga natin pwedeng ibaliwala, no, ang ating mga obligasyon din sa ating pamilya, no? Dahil kagaya nga ng sinasabi ni San Pablo, no, kung isa kang mananampalataya na pinapababayaan mo ang iyong pamilya, mas masahol ka pa, no, sa mga hindi mananampalataya. So, kaya po tayo na mananampalataya ay dapat pa rin nating ipakita, no, ang ating suporta, no, tulong sa ating pamilya, no. Kahit pa na sabihin na natin, no, hindi magkasundo, magkagalit, no, may mga issue, sikapin pa rin natin na makalapit, no, at pabalikin ang relasyon, no, bilang isang pamilya. No, dahil alam naman po natin na kayo-kayo at tayo-tayo rin po bilang isang pamilya ang magtutulungan. No? Tayo rin po ang maaaring makapag-solve sa problema kung ano man yan. So lahat po tayo, no, ay may mga hinaharap din na hamon. Kagaya po ni Carlos Yulo, napagtagumpayan niya ang Olympic game, no? And I know mapagtagumpayan niya rin itong issue, no, sa kanyang ina, sa kanyang pamilya. No, tayo rin po ay kaya rin natin mapagtagumpayan ang kung ano mga hamon, no, na kinakaharap natin sa ating buhay, no, sa pamamagitan po sa tulong ni Saint Padre Pio. So marami po ba sa mga kapatid natin dito na nakasubaybay ang makapag-testify, no, na ng malaking tulong talaga ng mga santo, no, sa ating buhay panalangin, no, sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kung hindi man po si Saint Padre Pio ang ating patron, no, kung hindi man po si Saint Padre Pio ang isa sa mga hinahangaan ninyong mga santo, I know lahat po tayo ay may mga santo, no, na kinikilala at hinihingan po ng tulong, no. Sabi nga dito ni Sister Antonia, Saint Padre Pio, ipanalangin mo kami, di ba? We always say, no, sa mga hinahangaan po natin na mga santo o sa mga kinikilala po natin ng mga santo, hinihingan ng tulong parati na ipanalangin po tayo, no? And alam naman po natin na ang panalangin, no, ng mga matutuwid ay may malaking kapangyarihan. Yan po sinasabi ng Biblia, no? So itong mga santo na napatunayan na nila ang kanilang sarili, no, ay malaking tulong talaga at may papakita natin na
maipapakita talaga nila na ang kanilang pagtagumpayan, no, sa buhay, no, nung nabubuhay pa sila ay malaking tulong din, malaking factor din na magkaroon tayo ng inspirasyon sa kanila upang mapagtagumpayan din natin ang mga hamon dito sa buhay, no, dito sa lupa. So, sabi nga dito ni Sister Maribel, no, Saint Padre Pio, pray for us. God bless us all. Tama po yan, no? Sabi nga dito ito ni Sister Atitek, no, ganyan din sa akin panalangin, no, sa age ko na 50 years old. Di ko akalain na makarating at trabaho ako dito sa Holy Land, Israel. Wow, nandiyan na po pala kayo. Hiling ko lang dati na makarating dito kahit ilang araw lang. Pero higit pa, isang araw ang binigay sa akin pati trabaho. Wow, ganda po yan, no? Sobrang thank you ako. Kaya after 2 years, nagbakasyon ako ng June sa Pinas. Sinama ko ang aking friend. Sinama ko ang friend ko sa kay Padre Pio. Yan. And sinama ko ang mag-ama ko. Hiling ko sa Diyos na gabayan kami dito sa Israel. Tama po yan. I'm blessed na muli ay nakabalik ako dito sa Israel at patuloy din ang service sa church natin dito. Araw-araw nagpapasalamat sa Diyos. Ayan. So isa po si Ate Tech AE, no, ang makakapagpatunay talaga ng malaking tulong ni Saint Padre Pio, no, sa ating buhay bilang isang Katoliko, no. Marami po tayong hinihingi sa Diyos. Alam po natin yan, no. Marami po tayong gustong makamit sa buhay. At kung tayo lang po ang sa ating sarili lamang, no, sa ating sariling sikap lamang, ay alam po natin na mahihirapan pa tayo, no? Pero kapag mayroon pang tulong ng mga santo na napatunayan ang kanilang pananampalataya sa Diyos, ay alam po natin na malaking factor talaga na mapagtagumpayan din natin at makakamit din natin ang mga ipinapanalangin natin sa Diyos nang dahil po sa mga panalangin ng mga santo, no? Kagaya po ni Ate Tech na napatunayan na, no, na for 50 years old na siya, pero ngayon ay nasa Israel na siya at talagang naging malaking parte, no, ng kanyang punta doon, no, ay ang kanyang debosyon sa kay Saint Padre Pio. Tama po yan, no? Hello po sa inyo, Brother JB Luyao, watching from Dubai. Bro, lagi akong nanonood sa iyong programa. Maraming salamat po, no, at nakakatulong po ang page natin, no, upang ma-share, no, ang ebanghelyo, no. Kaya maraming salamat Sister Ami, no, sa pag-send ng 50 star. Malaking tulong po ito, no, upang matugunan po natin ang mga pangangailangan ng ating page. Hello din po Sister Brother Bong, no, walang kamalay-malay, pinadamay ang mga malaon ng mga patay. Oh. So si Brother Bong pala, no, ay isa sa mga naliligaw. Yan. So, gabayan po sana kayo, no, ni Saint Padre Pio, no, upang maunawaan din po ang mga tunay talaga na nangyayari, no, sa ating buhay dito, no. Kayo din po ay sana tulungan ni Saint Padre Pio, no, na makita ang tamang landas. Okay? So, kawawa naman po, no, yung mga kapatid ninyo na namamatay. No, siguro patay na talaga sila, no, pero po sa aming paniniwalang mga Katoliko, alam po namin na yung mga santo ay talagang mga buhay na tumutulong po sa amin dito, no, sa mapagtagumpayan po ang mga hamon dito sa lupa, no, dito sa buhay dito sa lupa. So tama po yan, no, at maraming salamat din po, no, Sister Jem, no, sa pagpapadala ng 100 star. Malaking tulong po ito, no. Ayan, sa mga kapatid po natin, hello din po Brother Hannes, no. Maayong gabi din po. Maayong gabi sa imo. Ayan, sabi nga dito ni Brother Jinay, nanalo talaga dahil po putot siya. Magaan ang katawan. Kaya rin ba sa disrespectful na nanay niya dahil sa debeto niya kaya lumabang? Okay, parang ibang issue na atay itong tinatalakay ni Brother Jinay, no?
Pero again, doon po tayo na lang sa makakatulong sa mga kapwa natin. Kung ano ba ang makakatulong sa kanila na part ng pangyayari doon sa pagkapanalo ni Carlos Yulo, no? O kung ano man yung issue, again, we're praying na mapagtagumpayan pa rin ni Carlos Yulo, no? Hindi po tayo dito mga kontrabida, no, sa buhay ng ibang tao, no? So, hangad pa rin natin ang ikakapanalo ng bawat isa. Diba? Tama po ba, Sister Ami? Ah, lahat po tayo ay may mga hamon sa sarili nating buhay at kaya rin po natin itong pagtagumpayan, no? Hello po sa inyo, Sister Cecil, dito po sa ating YouTube channel. Brother Mark, kumusta po kayo, sir? Wala po bang Tagalog version yung debate ni Bro Wendell? Sana ma-translate, may translation. Hiling din po natin yan, pero baka magkamali ako ng pag-translate kasi kaunti lang po ang aking naiintindihan din sa Bisaya, no? Pero sa debate, medyo naiintindihan ko rin yung punto, no? Yung mga pinupunto ng kanilang mga argumento at mga pagsagot dahil parang constructive naman, no? So, yun sana po din, no, ang ating hinihiling, no? Sana mag-debate din sana ng Tagalog, no, kung kaya, no? Sige, we'll try our best, no, Brother Mark. Brother, Sister Vanji, no, God bless po sa inyo. Brother Jason, ayan, Pilora, God bless sa inyo. Brother Ricardo Escalona, good evening po, Mr. Curious Catholic. Next time po, baka pwede nyo pong bigyan na ng reaction itong preaching ni Ed Lapis na parang lumalabas na ang Diyos ay darkness. Ayan. Sige po, tatalakayin po natin yan. Ayan po, marami po sa mga kapatid natin ngayon ang na-confuse ng dahil din po sa statement ni Ed Lapis, ni Pastor Ed Lapis. No? Alam naman po natin na hindi siya ordinaryo din ng tao dahil kilala din siya sa social media, no? At marami din po siya mga followers. Pero nung una, maganda yung mga homily niya, of course, pagpapatatag ng pamilya, ng moralidad, pero pagdating ngayon, parang naiba na ang statement, no, ang pananaw ni Pastor Ed Lapis. Lalong-lalo na ipakilala si Yahweh as a God of Darkness, no? Parang sinasabi na iba si El Elyon, no, sa kay Yahweh, no? Sige po, tatalakayan po natin yan. May mga sinusuri pa po tayo, no, at hinahanap ng mga referensya na magpapatunay na magpapatunay, no, sa ating stand din sa kanyang argumento na iba si El Elyon, no, sa kay Yahweh at si Yahweh daw ay yung darkness, no, as Jesus as the light, no, para daw sa kanya si Yahweh ay darkness. Parang naiba na ata yung kanyang interpretasyon, no. So again, nagbe-base lamang siya, no, sa translation at sa meaning. Pero mga kapatid, salamat po sa pagsubaybay. Sana po tuloy po kayo sa pag-share at pag-like ng ating ginagawang page, no, ating live sa araw-araw. Sana po makatulong din po ito sa mga kapatid natin. So muli po, maraming salamat at God bless po sa inyo. Good night. This is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol nating simbahan. Deo et Ecclesia, sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. So ayan po mga Curious, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin
ang ating matuto. Rodeo et Iglesia,